Hi guys, good morning once again. This is Miho. Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga maraming nag-watch po doon sa una kong video about po sa paano ako nag-apply sa Taiwan. So ngayon, ito na po yung part 2. So sasabihin ko po sa inyo kung saan po ako nag-work, kung maganda ba yung pinagtatrabahuan ko. Yes po, maganda po ang pinagtatrabahuan ko dito sa Kaohsiung, which is NXP Semiconductor po. Masasabi ko pong kasama po kasi siya sa top 20 na pinakamagandang pinakamagandang company dito sa buong Taiwan. So mamaya po bibigyan ko kayo ng list ng top 10 na magagandang company dito sa Taiwan, which is wala pong placement fee para po makatulong sa mga gustong mag-apply dito sa Taiwan. So ngayon, ang trabaho ko nga po pala dito is factory worker. Diyan nga po sa NXP, which is semiconductor po yung gawa. Sabi ko siyang sunod-sunod po nga ulit siya sa rules and regulation. Tapos ang basic salary po is $17,900 NT. So ngayon, kung susumastahin po, ang sahod po talaga is ng buong salary ng factory worker is $23,800 NT. Pero sa amin po kasi sa NXP, ang pinaka-basic salary 17,900. So kasama na po doon yung OT pay, kasama na po yung OT pay, kasama na po yung OT pay, yung allowance meal, yung incentives, tapos yung allowance meal, incentives, overtime. Tapos ang sa night shift naman po is 6,000 ang differentiate po nila sa amin. So, mas malaki nga po sa night shift. So, pang umaga po kasi ako. So, kung ito total nyo po yung sahod namin is aabot po sa 40,000 sa Pilipinas. At kung sa ano naman po sa panggabi, mas malaki po, aabot po sila ng 50 to 70,000 na po. Pero blessing pa rin po ako kahit na pang-umaga ako kasi masaya po ako sa trabaho ko. At yun naman po ang importante, yung maging masaya tayo sa work ko natin. So ngayon, yung po, sinabi ko na nga po nung una na ang NXP ay direct hiring po sa POAA, which is government to government. Bakit ko po ito sinasabi? Para po makatulong sa inyo na mga nagtatanong sa akin doon po sa una kong video, mas malaki po ang chance na makatulong ito. Pasensya na po kayo, medyo loading po ako kasi sobrang walang tulog. Yung pasok ko po, ang pasok po namin sa NXP is 2-2. Kung sumatotal po sa 1 month is meron pong kaming pasok na 15 days. Pero sa pangatlo po na yan, meron po kaming overtime, which is 5 pong overtime namin. Tsaka maganda po sa NXP kasi meron po kayong mga benefits na makukuha. Like for example, yung year-end bonus, yung profit sharing, meron po sa December na makukuha. Tapos sa bond cake, meron po ganun. Tsaka madami pa pong iba. So every year naman po tumataas po yung sahod dito sa Taiwan. At ngayon po bibigay ko po sa inyo yung top 10 na companies na wala pong placement fee. Una nga po, ito po yung Amkor Semiconductor. Matatagpuan po ito sa Taoyuan. At ang agency po nito ay sa Melacom sa May Malate. So pangalawa po is yung ASE. ASE po ay may branch po siya dito sa Kaohsiung at saka sa Chungli. Ang agency po ay nasa Filsino at saka sa Everbest, which is nasa Malate, Manila. At yung pangatlo po is yung Qatar. Agency niya po ay agency po ng Qatar is sa Japan Maruko, which is matatagpuan po sa Malate. Yung pang-apat po, Chimos. Ang agency po ay sa JS Contractor. Alam niyo po yung JS Contractor, sikat din po yan na agency sa Pilipinas. So, pang-lima po yung Foxconn.
which is matatagpo sa New Taipei City. Matatagpuan po siya sa New Taipei City. Agency po niya is sa Jokman. Tsaka yung pang-anim po ay sa Kensus, which is matatagpuan po sa Taoyuan. Ang agency niya po ay sa City Employment Manila. Okay, yung pang-pito po nating agency na wala pong placement fee is yung KYEC, which is matatagpuan po siya sa Hsinchu at sa Chunan. So yung agency po niya ay sa iQuest Manila. At yung pang-walo po ay sa Largan. Magawa po dito is optical lenses camera, which is matatagpuan po siya sa Taoyuan. Ang agency niya po ay sa ang agency po ng Largan is Soborg. At saka yung pang-siyam po, syempre, proud NXP here. Ito po yung NXP Semiconductor dito po sa Kaohsiung. At direct hiring po sa POA ito. Government to government po. At syempre po, yung pang-10 na agency is yung Pegatron, which is located in New Taipei. Tsaka agency po nito is sa City Employment. Nawa po ay makatulong po itong mga agency na nabanggit ko sa inyo. Medyo mabilis lang po, pero pagpasensyahan nyo na po. Basta ang importante po sa akin ngayon is makashare ako ng mga nalalaman ko dito, mga agency. Malaki pang maitutulong ng mga agency na to kasi which is wala pong placement fee. Kasi kung tutuusin po, yung ibang yung pagkakalam ko po ngayon, yung ibang placement fees aabot po ng 60,000. So sayang din naman po, 'di ba? Kung meron po kayong placement fee na ganon. Kasi kung wala, mas malaki po ang maitutulong sa inyo para makaipon. At ito nga po pala, ito pang masasabi ko sa mga gusto mag-abroad. Pag nandito na po kayo, ipon ng ipon po. Tsaka, hindi naman po importante kung magkano sinasahod nyo, kung malaki o maliit. Basta ang mahalaga po, marunong kayo mag-ipon. Yung pong pinaka-importante bilang isang OFW. Lagi nyo pong tatandaan yan. Yung po ang pinaka-importante. Kasi ako, yung mga pinasukan ko dati, hindi naman ako nakaipon kasi syempre, kulang din. Kumbaga, blessing din to sa akin na trabaho ko ngayon kasi talagang maganda talaga. Malaki talaga yung natutulong niya sa akin at sa pamilya ko. Kaya nawa makatulong po itong sinasabi ko sa inyo ha. Salamat po ng marami ulit saka dun sa mga nag-view sa una ko pong in-upload kung paano mag-apply. So ito, once again, ito po yung part 2. Once again, this is Miho. Palagi po ako nagpapasalamat sa mga viewers ko. At saka kung meron din po kayong tanong, just comment down below at pwede ko po kayong sagutin. Maraming salamat po sa panunood. God bless. Okay, shout out po sa mga taga-Pilipinas, sa aking mga kababayan dyan po sa Pilipinas. Laban lang po tayo, maraming mang bagyong dumating. Kailangan din po marunong tayong matutong tumayo at lumaban. Kasi alam niyo po, alam kong pakiramdam ng walang trabaho. Alam kong pakiramdam ng walang kinakain. Talagang naranasan ko po yun. So, sana talaga makatulong ito. So, bye and God bless.